So, hindi ba tayo nagagalak, natutuwa na mayroon na pong nagagawa ang Diyos sa lugar na ito? Amen po ba? Walang ibang unang-una, bukod sa una ang Panginoon at yung mga namumuno rito na nakita ay may bunga. Amen po ba? Yun po yun. Hindi po tayo, kumbaga some churches there are insecurities. Mayroon po insecurity pag nga mayroon na ng mga nare-raise up. Yun pong sinasabi na nagkakaroon po ng walang paglago ang isang church kung wala po talaga na develop na disciple si Kristo sa isang church. Amen po ba? Kaya maraming bagsak na churches because ang namumuno, the leader itself, yung isang pastor na na-assign, ayaw po ibigay sa iba yung tungkulin. Amen po ba? Pero ang puso ng lingkod ng Diyos, sa buhay ko po, nais ko po lahat magamit ng Panginoon dahil yun po ang Great Commission. Go out and preach the gospel and teach them to be my disciple and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Mayroon nga ako, kilala nyo yun eh. For so many long years, almost 20 years na siyang pastor eh. Bakit hindi ka makapag-designate ng isang tagapagturo? Babiyahe ka pa ng malayo. Hanggang ngayon, Superman pa rin siya. Nakuha niyo po. Mayroon na dyan na raise up. Mayroon yan mga ngaral may nagtuturo. Bakit kailangan ikaw palagi? Naintindihan niyo po. Ako pong una-una nagagala kung kayo lahat po ay kagamit-gamit na sa ubasan ng Diyos. Hindi palamuti. Amen? Kaya, tanongin natin mga sarili. Ano na nagawa mo sa Panginoon? How many times nagtuturo tayo dito na yung inyong bangko ay butas-butas na? Hello? Butas ba yung upuan nyo dyan? No, butas talaga. Pero ano na po ang na bago na gawa ng Diyos sa ating naririnig, sa ating mga napakinggan ng mga tagapagturo. Hindi lamang si pastor ang nagturo sa inyo, iba-ibang ministeryo, iba-ibang ministers, iba-ibang mga ngaral tagapagturo para kayong madala sa nais ng Diyos na buhay. Amen? Kaya ang unang-unang nagagalak po dito, nagpapasalamat kami po dahil mayroon na pong totoo sa harapan ng Diyos. Amen? So, nakita natin sa buhay nating kapatid, Sir Gina, na the heart to win soul for the kingdom of God. How about you guys? Paano kayo mga kapatid ko sa lugar na ito? Ano bang mithiin nyo? Ano bang nais nyo? Ano bang nais nyo makamtan pa o maranasan pa na buhay para lang kayo sumunod, tumugon sa Diyos? Amen po ba? Totoo po yung sinasabi ng ating kapatid na that's why I'm nadi-designate ko sila na mga leaders sa pag Friday. Hindi na po ako masyadong pumupunta kasi alam ko kaya nyo na. Amen? Mayroon din akong mini-minister. My own Jerusalem. Amen? Dahil po kailangan din nila na ma-encourage na hindi po pasarap, hindi lang po magkaroon, hindi lang po because they are blessed so much. The blessing is not material things, not temporal things. The blessing is spiritual thing in this world. Amen? Hindi yung biyaya na nakamtan mo, you have everything, but then you have no relationship with the Lord. Kaya, sabi ko nga, pakita namin muna yung, kasi nakita nila, lumaki sila sa Lord na yung aming buhay. Hanggang lumaki na, pamilya na rin. So, nagkataon na hindi na minister ng kasi iba ng pamilya. But then now, we want them also na they will be used by God in different way. Kaya, nakita, ngayon po, to be honest with you guys, kaya hindi ako nakapunta ng Friday, naging yung pag-alaga ng apo, apostolic, tama po ba? After my birthday, hindi nyo ko binati, birthday ko, nung last September 6, ilan lang po pumunta sa bahay, may handa o wala, but then yung heart mo na kung sino po yung available, nakuha niyo po, hindi na kailangan imbitahin eh. May dala o wala, may pagkain si pastora wala, then you visit us. It's a big thing na you love me. Amen po ba? Yung pag-alala, the relationship that we have, same din sa Lord. Yung relasyon nyo sa Diyos, hindi lamang po sa religion, but you need to have that relationship with the Lord. Amen po ba? So yun po, hindi kami inimbitahan.
Alam niyo kung saan ang address, alam niyo yung bahay, pumunta man kayo, magdala ng isang bulaklak. Isang malaking bagay palala na you love your pastor. But then, wala lang, kabit balikat. Hello! Pero lumago na tayo dyan. Kung sino lang yung nahipo, pumunta, then praise God, praise the Lord. Pero yung po isang bagay, we have that attitude itself, marunong mag-appreciate. Yung gratitude. Hello! Mayroon po ba tayo gratitude sa Lord? The Lord gave His all to us. Pero wala pa rin tayong, the word means na gratitude. Pagpahalaga. Amen? Kung ang Diyos hindi natin binigyan diin na pansin, sa binigay niya na buhay to be saved. Everyone. To save everyone's life. Ano pa kayong tao? So hindi natin pwede hanapin yun. Yung hinahanap nating tao, bakit hindi ako nalala, hindi ako binigyan ng pahalaga? Oh, Jesus Himself, who gave His life to the cross for all of us, wala nga, may nag-alala nga, ay naku, hindi ako pwedeng magkasala ngayon dahil tinubos na ako ng aking Panginoong Diyos. Amen? So, yun po isang bagay na nice ko ipahayag. We need that attitude itself na magkaroon po tayo ng gratitude sa ating mga kapwa Kristiyano. Amen? Nakita niyo yung mga pagano? Pagano means those people that the religious belief. Masyado silang religyoso. Pero yung yung relationship with the Lord, hindi pa masyadong totoo. Pag naganda yan, bunggahan yan, bunggacious yan, handaan nila yung mga namumuno sa kanila, doon yung talagang party-party. Hello! Tayo hindi na tayo ganyang buhay. But because, ang mahalaga po lahat tayo magkaroon relationship with each other, to each and everyone, nang yung sinabi nga ni Sir Gina, yung pag-ibig ng Diyos. Napakalaga. Na makita natin gaano tayo minahal ng Diyos, binigyan palaga, binigyan ng attention. Nakuha niyo po ba? The attention that God has given to all of us. Yun lang natin, ibalik natin yan. Palala lagi yan. Nakita niyo, very strong, very firm ang mensahe na ang pagpahalaga po natin sa Diyos ay number one dapat. In relationship with the Lord. Amen? Kasi kung sinabi mo mga kapatid, no, ay Christian po ako. Na born again na po ako. Many claim that as a Christian. But then, the character, the behavior itself, hindi mo makikitaan. Walang liwanag. Wala pong anyo. Nakita niyo po ba? Why? They have religion, but there is no, what you call this? Relationship, deeper relationship with the Lord. So ano pong mahalaga? Your religion or your relationship with the Lord? Kasi religyoso ka na. Masyado kang aktibo. But your relationship with the Lord, hindi nakikita talaga. Yun ang sinasabi na kanina ng kapatid natin na, bigyan din natin pansin pahalaga who you are in Christ Jesus. Amen po ba? Kaya nga, isang mga bagay na ito, yun din ang ni-impart ko ngayon sa, one of my daughters in the house. Umpisa lang siya after my birthday, September 6. Umuwi na sila, kinabukasan, sabi niya, Mama, masama ang pakiramdam ko. Sabi niya na, hindi ko ma-explain kung ano naramdaman ko. Because, nandun na yung vomiting, tuloy-tuloy na daw. So, tinakbo na kagad sa Cardinal Santos. Hello? Kasi ngayon ang sabi ng kanyang mother-in-law, father-in-law, kailan na itakbo. So, nagkaroon na sila ng pangamba. So, tawag, yung baby, wala mag-alaga, 2 bata, kailan takbo kami, kukunin, dala sa bahay. So, sa madaling salita, relax lang din ako kasi alam ko ang Diyos ko makapangyarihan ang Diyos. Naintindihan niyo po ba? So, yun sa madaling salita, ng gabi, sabi niyo, Mama, pwede ba dumiretso kami pauwi dyan sa bahay niyo? Diyan muna kami magstay. Alam niyo, tuloy-tuloy na, pati mga bata, apektado na. Pero, nag-check po, negative po sa COVID, wala pong, hindi COVID. Kaya lang, ayun, yung uso ngayon, nakiuso dyan? Ayaw natin makiuso, right? So, sa bahay sila ngayon for ilang days na. Kami pong tagapag-alaga na senior citizen. Lahat na po sila ngayon sa bahay. Naintindihan niyo po? Lahat na po sila nakaranas ng yung uso lang. Makikiuso. But then, glory to God. Sabi ko nga kay Sister Gina, take over niyo muna dyan, kayo mga elders dyan.
Dahil kailangan ko to alagaan, panalangin. I cast out, I reject, I lay my hands. Ang bata sa umaga, hirap huminga, but then maghapon, wala na po. Nakahinga na. Wala na lagnat. Sila po lahat may lagnat na pamilya, buo na sila. Kami po yung tagapag-alaga na senyor. Amen po ba? So, hindi rin maganda sa katawan kasi medyo, yun. But then I praise the Lord because the strength is here. The Lord gave us strength and hope because we know our God to decree and declare the promise. Yun po ang nangyayari. Hindi po tayo pwedeng manangan sa ating nakita upang ba because God knows. Nataka nga ako sa bahay, dumiretso sila uwi. Sabi, bakit nyo inuwi dyan? Balik ulit sa hospital daw. Sabi na naman doon sa kabila. Sila kasi, buhay na nila yun eh. Yung, kumbaga sa they can afford. Naintindihan niyo po, dito sa amin, dakilang magagawa. Kaya, instead na sabi, bakit na doon? Kailan ibalik sa hospital? Umaga, nakaramdam hapon, wala na. Naintindihan niyo po? May lagnat pero kain yung mga bata. Naintindihan niyo pong kapangyarihan ng Diyos sa bahay. Kaya yun po ang isang bagay na patutuhanan ng Diyos who we are. May naramdaman na ng pain sa katawan, but then if you know who you are in Christ, then you can practice. You have the authority, Acts 1:8. If the Spirit of God is upon you, practice the gift of healing. Amen? Kaya pag may naramdaman ng bigat, in Jesus' name, wala kang karapatan, demonyo ka, nakasakit karamdaman, layas. Naintindihan niyo po? Kasi titingnan din ng Lord yung faith natin. So, madidevelop yung faith nila ngayon, nandun sila sa bahay, kasi lay hands, pray, naintindihan niyo po? Doon sa kanila, takbo na yan, tawag na ng ambulansya, tawag na ng hospital, tawag na agad emergency. Mga nurse, mga doktor, nandun na, nakahilera na lahat. May hagad pa yung manugang ko. Mayroon pa pulis hanggang Cardinal Santos. Naintindihan niyo po ba? Nanangan sa kapangyarihan ng Diyos, nanangan po tayo sa kahabagan ng Diyos. And the Lord perform. So that He can perform sa ating mga buhay. Kung ang yung faith natin sa tao, na nakahawan lang tayo ng demonyo sa impyerno. Naintindihan niyo po ba? So yun pong inaano ko ang faith nyo ma-develop. Practice what you have received from the Lord. Amen! Kaya sabi mo, hindi ka pa napapagod. Siguro kung wala ang strength ng Diyos sa buhay namin, wala na. Lagari kami. Lagari. But praise the Lord. Glory to God. Naintindihan nyo, magkapanay din tawag ng mga kapatid, Mama, kamusta kayo ni Papa? Kayo ba may naramdaman? Hallelujah. Amen po ba? May pagkapaguran, but then God restore my health, my strength. Kaya nga sabi ko, Lord, you are my strength. You are my healer. You are my deliverer. You are my Jehovah God. You are Jehovah Rapha. Hindi mo, you are my healer. You are the great doctor. You are the great physician. So yun po, you need to claim what you have. Amen? Kung ang faith natin ay wala pa talaga na-develop sa ating mga buhay, manangan tayo dun sa nakikita natin. Wala, bagsak. Kaya na, yung, ano po bang turo last Sunday? Wala nakalimutan na. It's all about, truly, you are, na-disciple ka na ba? Amen. Truly, you are a disciple. Welcome po, Nanay. Hello, we miss you so much. Pasok po. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah. So, nakita na po ba, mga kapatid, na lahat po nangyayari, God allow things to happen para po ma-develop yung ating faith. Amen? Kaya po, yun po nangyari din, even in our own Jerusalem, hindi kasi we are still breathing in this world. Amen. Sino ba mga katabi natin lagi? Sa kabaligiran, sa mundong ibabaw, ano mga kinakain natin? Ano hinihingahan natin? So, hindi tayo exempted. May sipon siya. Nagkipag-usap sa may sipon, hindi. Sipunin ka na rin. Naiintindihan niyo po? Hallelujah! Kaya yun po ngayon. Kaya nga na-inject ng mga COVID na yan eh. Naiintindihan niyo? Kaya nga nangyari po 2 years na wala tayong function doon sa mundo. In-isolate tayo lahat ng Diyos na hindi makalubilo para ang Diyos po alam niya na siya lamang ang ating hinga ng tulong. Amen? Kaya nga, kahit ngayon may inject ka pa, may booster ka pa, mayroon pa ngayon pasunod pa.
Bakit nangyayari pa rin? Bakit nakamask ka pa rin? Bakit po may sitwasyon, may virus pa rin? Ano po yung in-inject sa katawan natin? Puro virus eh. Naintindihan niyo po ba? Alam niyo po nangyayari na sa mundong ibabaw na ito sa kapanahonang ito? Yung Biblia ngayon, nabasa niyo po ngayon, yung Biblia ngayon, tinranslate sa Taglish, dito sa Pilipinas ba yon? At parang nagtatawanan pa yung mga estudyante. Kasi habang binabasa nila, nakuha mo, parang mocking na nangyayari eh. Ginawa na yung Bible na Taglish. Hello! So yun po isang bagay, gaano na ngayon ginagawa ng kaaway para i-twist yung katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? So, marurunong na kayo, matatalino na kayo, unawain natin ang galaw ng mundong ito is to divide the church. Hello? Hindi pwede tayo manangan sa katuruan ng mga mangmang. But then, if you have the Word, purely the Word of God, then you can walk with faith na the Lord our God can make something new in your life. Salamat sa buhay ni kapatid Gina kanina. Ano sabi niya? Dati si Gina ganito. Siya na mismo testify who she is before and after. Kaya nga kung hindi ang salita ng Diyos, makapangyarihan, wala na transform na buhay sa lugar na ito. Amen po ba? Kayo po ba na bago na? Kayo po ba magalitin pa rin? Wala may sumasagot, oh. Hello! Dati po, pag nagalit ka, wala kang pakialam. Ako pag nagalit dati, sandok, tubo, kawayan, hampas ko sa'yo. Naintindihan niyo po? Ganon ako katapang. Nanghabol pa ako noon ng buntot pagi sa mga magnanakaw sa floodway. Akala ko matapang ako. Kaya pag namatay pala ako, impyerno ako. Naintindihan niyo po? Pero nung nakilala ko ng Panginoon, yun ang pag-ibig. Love one another and overcome evil by good. Yun po naghari na sa puso natin. Wala na po yung pagtanim ng galit. Wala na po yung pagtanim ng puot. Wala na po tayo sa kalagayan na puro galit. Because hatred, resentment, anger, sabi po ng Galatians chapter 5, you have no part in the kingdom of God. Amen? Wala ka ng bahagi sa karya ng Diyos. Kung ito'y dala-dala mo araw at gabi, sama ng loob, inggit, resentment, anger, hatred, bitterness, wala buhay dyan. The wages of sin is death. Amen? So isang bagay na tinuturo sa inyo sa lugar na ito, na hawakan niyo na mapagharian kayo ng Espiritu Santo. Amen? Because without the Holy Spirit in our lives, hallelujah, wala tayong transformation of life. Amen? Sabi nga dito sa aking nabasa, kailangan lumakad tayo sa walking by the Spirit. Sabi po, a little bit of basa, no? Sabi sa Bible po ng Old Testament, ang nakatala po 900 pages ang Old Testament. The praise Holy Spirit occurs na lumabas lamang only 3 times in those 900 pages ng Old Testament. 3 times lang daw nabanggit ang Holy Spirit. That basically one occurrence for every 300 pages. Pero sa New Testament, the praise Holy Spirit occurs 93 times. Kanina 3 times lang sa Old Testament nabanggit ang occurrence ng Holy Spirit. But in the New Testament, sabi po dito ay 93 times, that's one occurrence for every 3 pages. So ibig sabihin, binigyan pansin talaga ang New Testament just because when God resurrected, the Holy Spirit's function of an office, ito na po naghahari sa ating mga buhay. When you accept Jesus in your life, then ang banal na Espiritu Santo, malaya na nakakapasok sa buhay mo, mayroon na siya control because tinanggap mo na si Jesus. And then, you ask forgiveness, yung acts, di ba? Accept, di ba? Yung confession, yun pong isang bagay na makapaghari na siya sa ating mga buhay. But then, if you repent but sin no more. Amen? Hindi yung nagkasala ka, humingi tawad, mamaya balikan mo na naman pagkakasala. So, sino niloloko natin? Sino po ang niloloko mo? Hindi si Lord, ikaw mismo.
Kasi kahit anong gawin mo yan, ang Diyos ay Diyos. Amen? Ang Diyos po, mabuting Diyos sa bawat individual na binigyan niya ng hininga. Amen? Kaya hindi po pwede tayo na hindi mag-adjust sa kapanahonan ito na mag-lay down ating buhay. Sumuko sa Diyos, humingi ng tawad at lumakad na matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya nangyayari po mga kapatid, because yung kamangmangan, mayroon po tayong sariling, opinionated po ang tao eh. But rely upon God through His Word. Then God will change and transform your life. Huwag niyo tayo tumingin sa iba kung pangit siya. Hayaan natin ang Diyos pagandahin siya. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kasi kung tingnan natin lagi, tingnan natin ang ating kapaligiran, bagsak po tayo. Amen po ba? Ano na nangyari sa ibabaw ng mundo ngayon? A 4-month-old baby in Cebu was raped. 4 months old. Hinanap siya ng kanyang magulang, pinagay lang siya doon sa lagayan. Sabi niya, baby ko, nandito lang yung kanina. Nakita, patay na doon sa damuhan na rape. Naintindihan niyo po? Gaano nakagahaman ng pita ng laman na nasaglit lang yung magulang na wala yung baby at ni-rape pa, babae. So, ganun po ang mundo ng ibabaw ng kasamaan. Kaya awareness, mga mother, parents, huwag natin hayaan takbo-takbo rito, takbo-takbo ng ating mga anak na wala tayong attention. Because on the last day, sabi sa Timoteo, na hindi na maganda ang takbo ng ibabaw ng mundo. Nakuha niyo po ba? Wala na silang takot, pangamba, kung ano pong nagawa at ginawa nila. Yun po ngayon. Nakita niyo po? Nakita niyo po yung mga estudyante rin? Mga senior high school? Dito lang lately, nag-trending din sila eh. Balita. Nag-inuman, naka-uniforme lahat. Nakita niyo po yun? Na sa harapan ng live, tinaas nila yung kanilang mga damit. Pakita sa buong mundo. Wala na pong hiya, wala na pong takot, wala na pong... Kasi nalasing lang daw sila. See how the Lord bring this to you people na ang kadiliman ay the kingdom of darkness and the kingdom of God. So hanggang kailan ang tao maunawa? Tanungin mo ng mga reliyon nun. They have religion. But they have no relationship with the Lord. Kaya nagagawa nila mga bagay, nagawa ng pita ng laman. Even as Christians, sometimes when we forgot na si Jesus ay Diyos mo, nandiyan ka na as a Christian, nalaglag ka pa sa pita ng laman because wala kang awareness ng demonyo nag-o-offer to tempt my baits. Kung kakagat ka, laglag ka. Naintindihan mo? Kaya ingatan ang ating paningin, ingatan natin pandinig, ingatan natin ang ating pananalita. Because binabantayan tayo ng kaaway kung saan tayo may hina. Naintindihan po ba natin, church? So that's the thing na wala po tayo dito takbuhan maliban ng Diyos. Kaya be changed and transformed by the Word of God. So, let's pray. Tunay nga po, Panginoon, sa magandang umagang ito, Diyos. Salamat. Salamat, Panginoon, na Ikaw mabuting Diyos sa aming kalagitnaan. Salamat o Diyos sa mga babae at lalaki nagmimiti, makatugon, makasunod. Sa kalooban mo, the Great Commission. Yun po ang nais ko, Panginoon, na pasalamatan sa iyo, Panginoon, na you open the eyes to see ng spiritual being, Lord, ng mga kapatid sa lugar na ito. Patuloy, Lord, na magkaroon pa ng bunga. Magkaroon po, O Diyos, ng kaunawaan, ng kalagahan nila sa iyong karian. Lord, again and again, we thank you so much for your Holy Spirit today. Thank you, Holy Spirit. Your faithful teacher. Your awesome God to the life of your people. Kaya maraming salamat, Banal na Espiritu Santo. Without your teaching, without your comfort and love, wala po kami nagawa at magagawa. But then we need you. We want you to remain in our lives, in every heart of your people, as we, your temple of God. Hallelujah, Jesus. Continue to ask your presence. Continue to ask your teaching na maunawaan ang bawat isa o Diyos. Ang kapayagan ito mula sa iyong puso, Panginoon. Kaya Lord, again and again, salamat sa pribileyo, Diyos, na patuloy mo kami bigyan ng karunungan, kaunawaan sa bawat kapayagan, salita na magbabago ng aming mga buhay, lakad-akbang, ng kalagahan ng iyong katawagan, O Diyos. Wala kami pagmamalaki, ngunit ang iyong nais, O Diyos,
magamit kami na sisidlan na biyaya pagpapala, magbago ng buhay, magkaroon o Diyos ng kaunawaan ng lahat na the salvation that you offer to everyone, Lord. Maranasan nila, Lord, ang bukas na langit. That Savior and Lord Jesus Christ gave salvation to each and everyone who hear na nakinig at tumugon. Kaya Lord, salamat sa magandang umaga ito. Bigyan mo kami ng dunong o Diyos. Ano po ang nais mo ipaabot, ipahayag sa Ebanghelyo? Salamat o Diyos. Salamat Panginoon. Pinagpapala namin ang salita mo, ang kapayagan mo sa magandang umaga ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So nakita niyo mga kapatid, nagpipreach na pa ba? Umpisa pa lang tayo. Hallelujah! Glory! Amen ba? Nakita ko kanina eh. Bakit nakikik na? Pagdating sa palbito na, ano ba na? Ano yung nararamdaman natin dito? Bakit hindi natin mapaliwanag? Napakalaga kasi. Amen? Yung buhay mo, napakalaga. Dahil po, the Lord wants to bless His people through our lives. Amen? Kaya sensitibo tayo sa ganyang bagay. A channel of blessing to each and everyone. Kaya hindi pwedeng tumayo ka na ikaw po ay puro kasinungalingan sa ating mga buhay, lakad. Dahil the Lord knows everything what you're doing. Mahirap po mapahiya. Ipahiya ka ng Diyos. Siya mismo magpapahiya sa'yo. Naintindihan niyo po ba? Kaya kailangan natin maging matuwid na daan. Hindi dating daan ha, matuwid na daan. Alam natin na kayo nakikinig pa sa dating daan na wala na ngayong nagaturo dyan eh. May Biblia oh, you read the word. Amen? So, saan tayo ngayon? Sino po ba nanghihina? Sino po yung may katanungan, may doubts? Can you open your Bible sa Marcos? Hallelujah. Marcos 8. Mark 8. Amen. Sige, 8. Sige, umpisa tayo sa 1. Kung saan tayo pupunta dito? Ito po kasi, bakit naalala to? Palalas to sa akin eh. During the time, do you remember back in 19, ewan ko, 10 years ago, 15 years ago, sino po nakapunta doon sa bahay, nasa garahe, birthday ni Pastora, maliit pa yung bahay, punong-puno kayo. Kahit hindi Kristyano, inakay, dinalap, punong-puno ba, itaas, punong-puno kalabas. Yung, yung handal, ang noon ni Pastora, kunti. Sabi ko, Panginoon, doon pa tayo sa Jesus King of Majestic noon yata. Sabi ko, Lord, sa garahe po kami noon nagsiservice. Sabi ko, birthday ko, maraming tao, puno ng tao, Lord. Nagkaroon na ako pangamba, takot. Sabi ko, ano ipapakain ko? Kulangin ako nito. Dumagsa eh. Dumagsa talaga, punong-puno yung bahay. Alam nyo, nandun ko sa kabila ng kortina, umiiyak. Kasi ano po ay si-serve ko. Alam mo anong binigay ng Diyos? Hindi mo ba naalala? Nang libu-libong napakain sa 7 lamang na tinapay. Naintindihan niyo po ba? So, nangungusap ng Lord sa akin, anong pinangambahan mo? Bakit ka umiiyak? Saan yung pagtitiwala mo sa akin sa oras na ito? Yun nag-struck sa puso ko, bakit nakalimutan ko ang Lord na siya pala may-ari sa buhay ko? Naintindihan niya, binigyan niya ako ng oras at panahon na nabuhay sa mundo sa ganung araw. O nga Lord, sorry po talaga Lord, na wala ang faith ko. So yun lang word na yun. Hindi mo ba naalala sa 7 tinapay, 5 isda, napakain kong libu-libong sumobra pa. Alam niyo, hagulgol ako ng hagulgol, iyak ako ng iyak sa likuran, doon sa likod ng kortina. Tama nga. May tugo pa. Nag-take home pa mga kapatiran. Sobrang pagkain. Hindi po nauubos. Hanggang ilang araw po namin kinain. Palakpakan natin ang Diyos. Amin po ba? Doon napatunayan ng Diyos na hindi kanya pagkukulangin. Amen? Hindi ka mawawalan kung nagtitiwala ka sa Kanya. So during the time, doon na nag-umpisa na develop yung aking faith. Amen? Nagkaroon na po ako lalong humawak, hold on to His promises, and then the Lord can perform in our lives. Amen? So yung faith natin, yun po dapat na makita natin personally,
how your relationship grow with the Lord, then you can move mountains. Amen! Kaya yun po mga bagay na hindi na makalimutan at makaligtaan. Dahil pinaalala ng Diyos na ikaw, pag tunay kanyang anak, hindi kanya iwanan o pabayaan o talikdan. Amen! Kaya glory to God. Yun po isang bagay mga kapatid na everything that we have right now, kung ikaw totoo ka ng anak ng Diyos at minahal mo na ang Diyos higit pa sa lahat ng bagay, hindi ka na mawawalan. Amen po ba? Dahil po ang Diyos po may pangako. Sige, magbasa po tayo. Pagkatapos ng ilang araw, muling nagtipon ng maraming tao sa kinaroonan ni Jesus. Sino na naman to? Si Jesus. Nagtipon ng maraming tao. Nang wala na silang makain, ito na. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, naman, sige po. Naaawa ako sa mga taong ito. Sino naawa? Are you there? So, ano mayroon si Jesus? May puso. No? Awa siya eh. Naaawa ako sa mga taong ito. 3 araw po na silang kasama at wala na silang. So, ibig sabihin, church, when we read this is Jesus himself. Alam ng Diyos kung wala ka na. Are you there? Ayan o, malinaw, 3 araw po na silang kasama. Si Jesus po nagsabi to ha. At wala na silang makakain. Sige, up. Okay. Kuyal. Yan. Kung pauuwiin ko naman sila ng gutom, mabait talaga si Jesus, ano? Are you there? Baka himatayin sila sa daan. So yung concern niya, yung kalagayan din ng isang tao. Dahil malayo pa ang pinanggalingan ng iba sa kanila. See? Isipin nyo lang mabuti ngayon na during the time of Jesus, ministering, no? Siya po nagmi-minister noon. Yung concern niya lagi yung kapakanan ng bawat isa. So sige po. Sumagot ang mga tagasunod niya. Tagasunod means followers or alagad. No? Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain dito sa ilang para sa ganito karaming tao sa ilang? So, ibig sabihin, ilang means what? Ha? Disyerto, ilang, o whatever. Sumagot ang mga tagasunod. Ano pong unang-unang pumasok sa puso at isipan ng mga alagad? Fear o worries. Nangamba. Why? Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain? Dito sa ilang para sa ganitong karaming tao. Are you there? Tingnan mo lang sarili mo ngayon, ha? Kung pinapabayaan ka ng Diyos. Sige. Tinanong sila ni Jesus, ilan ang tinapay ninyo riyan? Sinabi nila, 7 po. Ilang tinapay? Okay, sige po. Pinaupo ni Jesus ang mga tao, kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Anong ginawa ni Jesus? Sa 7 tinapay, nagreklamo ba siya? So, ang ginawa ni Jesus, although His divinity is God, siya po marunong maghambol ng sarili niya sa Ama. Ano sinabi niya? At nagpasalamat siya sa Diyos. Hindi siya nagreklamo na 7 lang yung tinapay na nakita. Hinasalamatan niya pa. So again, pagkatapos sinati-hati niya ito, ano ginawa? At binigay sa mga tagasunod niya para ipamigay sa mga tao. Mayroon na ba tayong pusong ganito ngayon? Mayroon na rin pa tayong damdamin. We need to share what to have those people na alam natin in need. Pag ikaw ganun ka na sa kapwa, ibig sabihin, your character is like Christ-like character na. Concern ka na sa kapwa mo. May pag-ibig ka na sa kapwa mo. Nagpahalaga ka na sa kapwa mo. Marami pong meaning dito ang binabasa natin ngayon eh. Nakuha niyo po ba? So, pinaupo ni Jesus ang mga tao, kinuha niya ang 7 tinapay, nagpasalamat sa Diyos, although 7 lang, pero hindi siya nakalimot. Pasalamat. Pagkatapos, hinati-hati niya ito. Pag hinati-hati, so,
Ano yun? 7 tinapay, libu-libong attendee, at binigay sa mga tagasunod niya para ipamigay sa mga tao. Anong ginawa? Binigay doon sa mga namamahala para ipamigay sa mga tao. Even in this place, in this church, we practice to share what we have to each and everyone, to each member, to each brothers and sisters. Kaya matutunan natin na magkakaroon tayo concern sa isa't isa. Halimbawa, for example, we have a lot of food. Huwag natin lagay lahat sa ating pinggan na iba hindi pa nakakain. Hello! Himay-himayin pa natin. Marami pa. Isa lang muna kakainin ko. Hello! Hindi. Hayaan mo sila. Guli na sila eh. Wala. Naintindihan niyo po? Kailan marinig natin po yan? Kasi sometimes, I don't care. Kasi huli sila eh. Kami na una eh. Naintindihan niyo po? Pero si Jesus, 7 lang. Bakit kumasya pa? Sige, taas. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Oh, maliliit lang isda ha. Pinasalamatan din yun ni Jesus at inuutos na ipamigay din sa mga tao. You read. Ano na naman? Pamigay. Share. Sige, tuloy. Maliliit lang pero you need to share. Kumain sila at nabusog. Nabusog ba? Yes. Kayo ba nabubusog pag Sunday? Yes. Palakpakan natin ng Diyos. Nabubusog pala kayo eh. Pagkatapos tinipon nila ang natirang pagkain. Oh, may natira ba? Wala. So, 7 tinapay, maliliit na isda, may natira pa? Imposible ano? Libo-libo yan ha. Kumain sila at nabusog pagkatapos sinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 7. Wow. Yun po ba himala? Nagkulang, pinagkulang, o nagkulang ba? Hindi po dahil po ang Diyos po ay makapangyarihan Diyos. Amen. Sige po. Kaya yung faith natin, ang bilang ng mga taong kumain ay mga 4,000. Pagkatapos ay pinauwi na ni Jesus ang mga tao. Dito pa lang mga kapatid. Sometimes, mayroon ka na nga, nag-alala ka pa ng bukas mo. Hello! Yung mayroon ka nakita, may kinita ka na. Ayaw mo alam na mayroon ka kasi ayaw mo mambigay. Hello! So, lalo kang mawalan. Pero ang turo dito ni Jesus, yung concern natin sa ating kapwa, palagahan natin sila, sabi niya, baka magutom sila. Ano sila? Baka himatayin. Pakainin muna natin. Yun po ang concern. Because Jesus loves His people. Lalo na kanyang mga disciple. Lalo na kanyang mga anak. Kaya kung anak ka na ng Diyos, wala kang dapat ipangamba na mawalan ka. Hindi ka pagkukulangin. The Lord is my shepherd, I shall not want. Marami sa atin ngayon eh. Gumagawa tayo ng sarili nating hakbang. Yung sabi, kapit sa patalim. Ano yun? Ano ba yung kasabihan? Kahit ano gagawin mo para lang magkaroon, kahit kasalanan, yung faith i-develop natin para maparangalan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? So dito pa lang mga kapatid, pagkatapos pinauwi na sila ni Jesus, ang mga tao, sige po, baka may mabasa pa po tayo, kuya. At agad siyang sumakay sa bangka, kasama ang mga tagasunod niya at pumunta sila sa Dalmanuta. So may lugar na Dalmanuta. Sige po, Kuya Lien. Pagdating nila roon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Nakipagtalo kay Jesus. Gusto nilang subukin siya sa kaya niya. Kaya hiniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos bilang patunay na sugo nga siya ng Diyos. So, have you noticed, church? Nakita niyo po? Lagi po mayroon pong contradict. Yun nga, Pariseo dumating. Hinahanapan nila si Jesus ng himala. Hello, kasi wala talaga silang faith eh. Hindi talaga sila alagad. Hindi sila mga anak ng Diyos. Kaya lagi sila gumagawa na mga bagay na sabi nila dito, ano po sabi? Pagdating nila roon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. So, gusto nilang subukin siya, kaya hiniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos bilang patunay na sugo nga siya ng Diyos.
There are a lot of things as a Christian. Kahit tayong mga Kristiyano, mga kapatid, mayroon po dumarating sa ating mga sitwasyon na may question. Even in our neighbor. Ako mga born again yan, bakit ganitong patay gutom pa rin yan? Sorry with my words. Kaya nga ang character itself, pakita natin na totoo tayong naturuan na ng Ebanghelyo. Hindi tayo makasarili. Hindi tayo na wala tayo paki sa ating kapwa. That's why the love of Jesus in us, you need to share the love. True love, the agape love that we know Jesus gave His people, His disciple, His children. Amen? Kayo po ba nagmahal na totoo? Sabi nga ng question kanina ng nag-exhort dito. Totoo na ba kayo nagmahal? Parang wala tao dyan. May tao po ba dyan? Parang wala naman talaga eh. Totoo na ba kayo nagmahal? Kung totoo kayo nagmahal na unawaan yung binabasa natin ngayon, ganoon po ang ating Panginoon. May pahalaga, nagbibigay pahalaga sa kanyang mga anak. So, bakit hindi natin yakapin ang katuruan ni Jesus? Wag na tayo maging pareseyo. Wag na tayo magtanong na ano pang gusto mong himala na darating. Yung buhay na binigay sa iyo ngayon, nakahinga ka, himala na yan. Hindi ka tungaw na sumungaw. Hello? Sabi sa siyensya, saan ka nagaling sa monkey? Nag-evolve ka lang, kaya nagkaroon kang kagandahan? Mali po yan, dahil tayo po hinugis, kawangis ng Diyos. Amen po ba? Kaya ito po isang bagay na paalala sa atin, mga kapatid, na ito libo-libong sumunod, tumugon sa Diyos, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hindi sila ginutom ng Diyos. Hindi sila hinayaan ng Diyos mawalan. So ano ang kinakabahala po natin in every day of our lives, church? People of God, tayo po binigyan ng Diyos ng karunungan. We need to obey the instruction of God through His Word. Pag sinunod mo na ang katuruan ng salita ng Diyos, wala ka na dapat ipangamba. Because the completeness of His instruction can give you life and abundance. Amen! Kaya nangyari sa atin yung alon paano? You're truly true disciple. Amen? Kaya mundong ibabaw na ito ngayon. Sabi ng mga Pariseo, ganito ganere, kini-question si Jesus. But Jesus knows who He is because His divinity as a Son of God, hindi na mawala yun. He is perfect and true. His holiness, His highness, His King of glory. Amen. That's why your relationship with the Lord, dapat ito pong lumago. Amen. Kahit sa ating mga partner in life. Hallelujah. Kahit sa ating asawa, mga anak, mas gawin natin perfect ang ating relationship with the Lord. Added na lang yan, yung binigay ng Diyos na partner in life sa atin. Hello! Hindi natin pwede nga sila lang. Kaya nga, Great Commission, go out, go out, go out. Amen? The problem is, hindi tayo nakapag-share, baka selfish pa rin tayo, sarili lang natin lagi, tinitingnan natin. How about these people doesn't know about the Lord, about salvation, about the hell? Hello! Ang reliyon po hindi makadala sa iyo sa kaharian ng Diyos. But your relationship with the Lord can bring you life, eternal life with God. Amen? Kaya hindi pwede mga kapatid na hindi natin lakaran ng katuruan para po tayo mabago araw-araw. Amen? Sino na nabago rito? Wala rin. Ano nang gagawin? Hallelujah. Sino na nabago dito? Para ng Pilipana. Alam mo, nakakaiyak. Kasi po kung wala na bago, wala papasok sa langit. Amen po ba? Binayaran ka na priceless ang binayad ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng kanyang dugo para lang mahugasan ng kasalanan mo. But then give back to God. Kaya nga ganda ng mensahe.
Kung ang Diyos nakita natin sa Marcos na ito, kung gaano niya minahal, ang pagmamahal niya, sa example pa lamang na ayaw niya magutom ang kanyang mga alagad, ang mga taong sumunod. Amen! Because it represents the love. Love, concern, pahalaga. Yun po, pag-ibig. Amen? So yun po, ano pong kinakatakutan mo na i-share si Jesus kung totoo ka ng Kristiyano, kung totoo ka ng anak ng Diyos. Kaya ang tanong ko lagi, may nadala ka na ba sa harapan ng Diyos sa lugar na ito? Bakit wala kang liwanag? Bakit hindi sila nagtanong sa iyo ano nangyari sa iyo? Bakit ibang-iba ka na ngayon? Bakit nagbago ka? Kasi hindi ka pa nababago. Amen po ba? Grabe naman si Pastoro. Ako na naman yun eh. Hallelujah. Hindi ko naman alam kung ikaw yun eh. Naintindihan mo? Sinasabi ko lang, kailangan mo magliwanag, maging asinatila, o maging buhay na patotoo. The love of Jesus in your heart, kailangan to dumami, mag-increase, para lahat po tayo may bahagi sa karyaan ng Diyos. The love of Jesus. Ano kayo? Ayaw natin yung, pag hindi ka pinansin, ismiran mo rin. Sino bang ganun pa rin hanggang ngayon? Naging Kristiyano ka na. Hindi ka binigyan ng kapitbahay mo ng handa mong birthday, hindi mo na pinansin. 5 taon mo na hanggang dala-dala mo dahil hindi ka nang bigay pansit. Amen. Hallelujah. Naintindihan niyo ba ang sinasabi ko? Kaya nga kung may kagalit ka, hatiran mo ng pansit. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Nung time na nagsusol winning ako sa Greenwoods, hindi ko man sila kilala. I cook and I share what I have sa aming mga neighbors. Naintindihan nyo? Kasi ang heart ko to reach them for the kingdom of God. Amen. May nadala ba ako? May dalala naman. Nang nawala ako, kaya lang. Wala nagpahalaga. Naintindihan niyo po ba? Kaya ngayon dito, sabi nga si Pastora, hindi natin alam kung hanggang kailan. Kung buhayin ako ng Lord, 100 years, glory to God. Amen. I mean, nare-raise up na mga young people. Amen. Kaya nga po mga kapatid, we need to have that concern to each and everyone na yung pinunlan ng Diyos na buhay, hindi masasayang para lang makapasok pa sa karyaan ng Diyos. Amen? Kaya tayo matapang mangaral, magturo. Because we know the Lord is a loving God for all of us. Amen? Kaya binasa natin, yun pa lang sa pagkain, hindi niya inayan ang mga tao, hindi niya man kilala, but the heart of Jesus to feed them. Feed my flocks. If you love me, feed my flocks. Amen? Yung sa Peter po yun. Sabi niya, Peter, do you love me? Anong tanong po ni Jesus kay Peter? Peter, do you love me? Feed my flocks. So hindi po pagkain lamang. You cannot live by bread alone. But the word of God came from His mouth. So ibig sabihin, feed my flocks. You share the word so that these people na hindi nakakilala, patay sa spiritual, mabuhay. Like in Ezekiel, ng dry bones, sabi magkaroon ka ng laman at nabuhay nga dahil sa salita ng Diyos. Amen! Kaya mga kapatid sa lugar na ito, marami na kayo tinanggap. Punong-puno na kayong tinanggap. Ibahagi yung tinanggap nyo sa iba. Share to them the goodness, the kindness, the love of Jesus para sila rin pumamunga. Amen! Sino na Kristiyano dito? Wala na naman nagtaas. Pag sinasabi, bakit wala nagtataas? Amen po ba? Sinabi ko kanina, sino na bago dito? Wala pa rin. Hindi ba ikaw nababago pa? Hello? Church! Sabihin mo sa katabi mo, nabago ka na ba? Akala nyo biro-biro yan. Amen po ba? Tama yung sinabi ng kapatid natin kanina eh. We need to encourage each other. We are encourager. Magtulungan tayo para mapalago ang bawat isa. Hindi natin ibagsak. Pagbagsak na, ibabagsak mo pa. We need to iahon sila muli hanggang tumatag, lumakas. Para lang yung baby.
bumagsak, tayo ulit para humakbang ulit. Amen po ba? So, ganun po dapat ang karakter ng mga tao na nakakilala na sa katotohanan. Hindi na po, nakita mo na lagpak na eh. Apakan mo pa. Hello! So, dapat matransform ang tao through our lives because of our behavior and character itself. Amen? Kaya may Holy Spirit. The Holy Spirit will remind us always the teaching of the Word para ma-encourage po tayo. Amen? Mga kapatid, pag kayo puminto, kayo pong nawawalan. Si Jesus po hindi mawalan kahit kailan. Kasi naparami niya pa nga eh. Hello! Nag-multiply pa, 5, 7, nag-multiply pa kahit maliliit. Kapag ikaw nawalan, walang-wala ka na talaga. Pero pag ikaw mayroon, magkakaroon ka pa. Dagdag ng dagdag, wala nang humpay. Amen! Yun is a revelation. Hindi pwede tayo talunan, hindi tayo pwede huminto. Go, move forward. Ang breakthrough na sa iyo na. Ang breakthrough binigay na ng Diyos sa buhay mo to do the will of the Father. Amen! Kaya tunay nga, kayo po ay napagpala na sa lugar na ito. Amen? You are blessed because we have a blessed God in this place. Sa worship pa lang, na-develop na yung heart natin to worship eh. Naintindihan niyo po ba? Ang sarap magpuri, ang sarap tumugon, sumunod. Nandoon na po yung heart of worship. So, hapalagahan nyo na ang Word of God. Because the Word of God Himself is God. Kaya nga kung may salita ka na ng Diyos, panalo ka. Amen? Bakit? Dahil yun ang iyong gabay at patnubay sa paglago sa buhay spiritual. Amen? Ang mahirap lang tamad tayo magbasa. Ang mahirap lang wala tayo panahon magbasa. Ang ating buhay, makamundo pa rin. Amen? Hello! Kaya everything this world are temporal. Temporary lamang. Kaya yung mga bagay that we have right now, huwag mo tangkalikin yan. Mayroon ka ng, halimbawa, ang iyong dreams to have a car, new house. Example lang ito ha, new businesses. Wala lahat yan. It's all nothing. What profit a man? Saan ba yun? He owns the whole world, but lost his... Sabi po dito? Amen po ba? Yun po isang bagay na hindi naunawaan ng marami dahil ang kalagahan po ng buhay natin sa Panginoon, sana po tayo. Okay, Marcos 8, verse 34 ba to? 36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Sige, Tagalog kaya natin. Marcos 8:36. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Hello? May nakausap nga ako eh. Punyo siya, mayaman siya. Ang kanilang pastor daw, nag-example na yung pastor nila ay collector, the most expensive thing in this world. At dalawa lamang sa mundong ito, yung collection niya mayroon. Worth million. Pastor yun pero collector siya. So, ibig sabihin mayamang pastor. Naintindihan niyo po? Ang turo niya about sa mahirap at mayaman. Amen po ba? In these end times, church, in our lives, sino nagbimiti mangolekta ng gold? Sorry, Sister Wing, Yung mangolekta ng gold. Si Pastora may gold, binili ko ba to? Hindi, regalo lahat yan. Hello? Anak ka ng Diyos, Ito nga yung birthday ko, may regalo, malaki. Naintindihan niyo po ba? Wala akong kakayanan. But then the Lord bless His people through people. Naintindihan niyo po? Alam ng Lord yung heart mo needs mo Pero yung once, hindi masyado yan. Once lang yan.
Kaya nga sabi, ano ba mapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Gusto nyo ba mapahamak ng kaluluwa? Kaya wag tayo manangan, sabihin mo, gusto ko mangolekta ng, wag na lang gold, masyado mahal no? Pero marami ka nga gold, isang baol. Sino man? Ha? Ba't ka natatawa? May imposible ba? Kung magkaroon ka, nagukay ka ng ginto, nakita mo yung Buddha na may mga diamonds pa. Sana ba yung nagukay ng ginto? Nawala. Naintindihan niyo po ba? So, yun po isang bagay, mga kapatid. Nagkaroon ka nga. Ano gagawin mo? Kung mahiwalay naman ang iyong puso, isipan, sa Diyos na makapangyarihang Diyos sa iyong buhay. Amen? So, ang collection natin dapat yung panlangit na bagay. Dahil mayroon ka nga isang baol na ginto, hindi ka na makaalis doon kasi baka nakawin. O patayin ka pa. Naintindihan niyo po ba na buwis buhay? May diamonds ka, pero hindi ka makaalis doon kasi baka ipasok mo sa bangko may bot, magbabayad ka pa monthly. Anong mentalidad na maraming nagugutom sa buong mundo na kailangan ng tulong, kailangan i-share what you have. Hello! Bumili ka sapatos. Collection mo na naman ngayon ano ba yan? Basketball player, Jordan. Hello! Isa lang naman sapatos ang susuot mo. Yung collection mo halaga ng thousands. Nandun lang yun, pero marami kang nagugutom na mga kapitbahay. So what profit a man kung wala naman palaga sa kapwa? Do you think those people are collecting things, temporal things, mapagpala sila? No. Because selfish. Instead, itulong nila sa kapwa, itulong sa nangangailangan, they collect what they have because they have everything. Amen? Hindi masama mangolekta kung sobra-sobra na pinamigay mo rin. Pero kung sarili mo, you are selfish person. Amen? O, nagkolekta ka ngayon ng damit, sapatos. Naluluma ba? Hindi. Ninanakaw ba? Hindi. Hindi ka na makaalis, baka nakawin lagi ka na lumilingon doon, baka may pumasok sa laglagyan mo Naintindihan niyo po ba, church? So, ano dapat ang kukolekta natin? Mga bagay na panlangit. Dahil sa bawat ginawa mo sa harapan ng Diyos, to be kind, to be good, to love those people, kahit unlovable people, mayroon ka nang ginagawang pundasyon sa kaharian ng Diyos. Ikaw ba may nagawa ng pundasyon? May nagtayo ka na ba isang haligi? Ayan na naman tayo O mayroon na ka na nabili ba? Yung pundasyon mo isa pa lang. Nadagdagan ba? 10 taon yung pundasyon mo isa lang. Nabuo na ba yung pundasyon ng panlangit? Ang isang haligi na wala yung dagdag, gagiwang-giwang yan Even our share what we have in this place. Gusto nyo yung church nyo may aircon. Gusto nyo yung church na maganda, tiles. Lingunin nyo nga yung mga sira-sira. May napundar ka na ba dito, napundasyon? Wala na naman sa sagot, Amen po ba? Yun po yun, mga kapatid. Huwag tayo selfish. Gusto mo ang church, makaranas ka ng malamig na lugar? Pwede ka magligid-ligid dyan o magpagulong-gulong na makintab? Hello? Magkaroon ka ng puso para lahat po magkakaroon. Amen po ba? Yun po ang puso din namin Kaya lang, hindi naman binuhos na binuhos dahil gusto ng Lord lahat tayo to be part of the body na magkakaisa. Mahirap lang isa lang pagbalayan ng Diyos Paano kayo? Amen po ba? Amen po. Kaya lahat ng bagay, ayaw natin yung mapunta sa wala yung ating pera. Ito nga isang 3 oras lang sa ospital, how much? How much? Palagay niyo. Hindi lang 1,000, hindi lang 2,000. Nakuha niyo po. But praise the Lord. Praise the Lord. All of us here, alam ko, ang arenda, ang lupang pangako ng Diyos, natuto tayo lumapit sa Diyos. May pera man tayo, wala. We need to ask the Lord's help always. Kaya nga, gumaling ka
Minom ka lang paracetamol. Higa ka lang, pinapahinga ka lang pala. Kasi labuy ka. Naintindihan niyo po ba? Hallelujah. Sino mga labuy dito? Walang hinto. Ayun. Kaya binigyan ka, pahinga ka naman anak. Wala ka ng hinto, laboy ka ng laboy. Kaya pala pinatulog ka lang para makapahinga physically because this body is a temple of the living God. Eh walang hinto, kakalaboy, kung saan saan nakakarating kasi masarap kumain sa labas. Hello! Sarap mamasyal, sarap mag-joyride. Hallelujah. Amen. Kaya, sisihin na naman ng Diyos, bakit nagkasakit kami lahat? Ano mayroon? Eh wala, nangangapitbahay ka eh. Yung kapitbahay mo, puro virus. Hindi pa Kristiyano, hindi lipat sa'yo. Hello! Yun po yun, mga kapatid. Kailangan natin to be aware. Nangyayari sa mundong ito, kumakalat ang iba-ibang virus, kumakalat ang ibang mga bakterya, kumakalat yung ibang kadiliman. Sa Philadelphia, mga kapatid, tingnan nyo yung balita. Lahat na tao ay lumalakad na parang zombie. Pag uwi nyo, i-search nyo yung sinasabi ng pastora. Wala nang dignidad. Why? Dahil sa kawalan, sa kahirapan, walang Diyos, nabubuhay silang zombie na sa kalsada. Because of the drugs. Akala nila makalatakas sila sa kawalan, kahirapan, o anumang problema, sitwasyon, kung ano-ano na ginawa sa templo, na ginawa ng Diyos, they are there. Ang tinira ng droga na take nila, walang pagkikilo sa isang lugar. Ang buto nila ay na-paralyzed na ilang oras yan. Kaya parang gano'n na sila sa isang lugar na walang galaw. Nakatuwad, nakadapa, nakahiga. Pero mo 5 oras ka nakatuwad, sino gusto maranasan yan? Hindi niyo po? Ganon po ang buhay doon sa state na yan dahil malaya silang makadroga. But then, they are killing their lives because wala na silang alam na pag-asa. So, if you people of God here in this place, kung wala siguro Kristiyano dito, walang totoong tao, lahat dyan sumbi na rin. Naintindihan niyo po? Yung una-una na yung pasok dito, 2006, ayaw namin magpaabot ng 3:00 ng hapon dito. Kasi damang-dama namin noon yung lugar na ito ay punong-puno ng mga drug. Naintindihan niyo po? Pag alam namin, hindi ka makalabas dito noon na gabi na eh. Makatutukan ka eh. Yung, nakita niyo yung grocery dyan sa tabi dati? Na pinatay lang din sila? Hello? May grocery dati dyan sa tabi ng hardware? Na pinatay isang pamilya ba yun dahil nga may negosyo because of drugs also. Yun po yung nangyayari dito noon. Halos lahat dito na bahay noon nagdodroga. Kaya may kuryente nyo, pinuputol na lang, magwala ka kuryente. Naintindihan niyo po ba? Nakita nyo na lang, yung umakyat na sa bubong mo, wala ka ng ilaw. Ganun katindi noon. Pero praise the Lord! Na-transform ang lugar na ito, God-fearing people, because of you guys! Hello! Noon talaga, pagdating 3:00, kailan makauwi na kami. Damang-dama namin yung fear because this place, right? Not safe. Na magpakalat-kalat ka dito, baka may akbay na lang sa'yo, bigay mo sa akin bag mo. Naintindihan niyo po ba? Ngayon, malaya kayo because of the Word of God. Change and transform your life na kayo po ay napagharian na ng liwanag ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, why worry if you have God in your life? Practice the faith that you have to lay your hands to those people who are sick. So may mga wala may pangailangan, you need to impart to them the power of the Spirit in your life. Kaya lang kung wala ka naman na ma-impart dahil wala ka naman relationship, true relationship to the Lord, may reliyon ka nga, wala ka naman relationship sa Lord, kawawa ka naman. Amen po ba? Sino ang gusto dito ma-filled by the Spirit of God? Ma-transform ng Word of God. Amen. Nakita niyo si Brother Boy? Nauna pa yan born again sa Sister Ping eh. Brother Boy, sorry ha. Nung pumunta kami sa bahay nila noon, ito lang, una-una kong apak sa kanilang bahay. Yung dingding nila noon sa ako, papel, yung sahig nila noon ay makikita mo pusali sa ilalim. Maamoy mo yung kanal. Nakuha nyo?
Pagbukas mo ng sako ng mga papel yung kanilang dingding, nandun si Brother Boy, sabi niya sa manok. Yan ang una-una ko nakita nun. Sabi ko, Brad, sama ka sa Bible study. Tango lang yan, tango. May picture ako lahat sa bahay. Nandoon kayo. Nakuha. Iyon po isang bagay. Nandoon lang siya. Himas ng himas ng himas ng manok niya. Yung Panginoon niya, yung manok niya noon eh. So, hindi ako huminto na, Brad, dali ka na. One day, nakita ko si Brother Boy, nandun, nakaupo na siya sa likod. Naintindihan niyo po? Tama po ba, Brad? Hindi ko siya kinalagkad. Hindi po pwedeng hindi, sa pamagitan ng salita ng Diyos, hindi tayo maakay kung mayroon tayo pandinig. Buti nga hindi siya nabingi noon eh. Kaya nga yung sabungan may Kristo. Naintindihan niyo po ba? Because my yung pamangkin ko, asawa ng pamangkin ko during the time, nagkikristo siya sa sabungan. Kilala niyo naman si Brother George, di ba? Si Pastor George. Nakuha yun, nung nasiraan ko sila noon, Kristo niyan sa sabungan. Taga, ganito yan. So nakita niyo, pastor na rin siya hanggang ngayon. Nakuha niyo po. So isang bagay na kahit ano man yung tao, kung abutin ng Diyos yan, wala tayong pasalamatan na natin ng Diyos. Amen? Kaya kung sa droga naman, sa drug addict, nabago rin because of the word that we share. Gawin nyo yan, mga kapatid. Malay mo mayroon po, nakaupo doon, nag-iisip magpakamatay. Mayroon po na mag-suicide na, mayroon po na lumayas na, mayroon po dahil kailangan niya abutin to encourage him to come back to the Lord and trust the Lord completely kung ano man sa puso't isip niya. Amen? Kaya lang nangyayari, pag iyan nagtulala na, iniisip, binulay-bulay niya ng mga bagay, doon na lang siya nag-focus, nakalimutan niya may katuruan ang salita ng Diyos. Kaya sinunod niya yung utos na bulong ng kaaway hanggang yun nangyari sa kanyang buhay. Pakinggan lang natin lagi ang katuruan ng Diyos, hindi ang katuruan ng anumang bagay. Huwag natin intindihin yung hindi sa Bible. Intindihin natin yung turo ng Diyos para hindi tayo mahulog. Amen? Kaya daming rejection yan sa puso-isip natin eh. But then we continue. Kaya kung sinong humihinto, kayo, I warn you. Hinto kayo sa Lord, kayo ang mawawala. Kahit ikaw pang pinaka-notorious sinners, as long as you continue to walk and run, hindi kayo pabayaan ng Diyos. Amen! The Lord knows who you are. But continue to walk with the Lord dahil gaano ka man kasama, the Lord wants to help you to stand firm your faith. Stand firm by your faith and the Lord will bless you. Amen?